Hello and welcome muli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng pizza bites. And here are the following ingredients. For our pizza dough, gagamit tayo ng plain flour, salt, oil, warm water. Kailangan ng temperature nito between 100 to 110 degrees Fahrenheit, sugar, yeast. So, ang lahat ng stock measurement, makikita nyo sa description box. Paki-check na lang yung link. At para naman sa ating toppings or sauce, we got a pizza sauce, homemade. So, check nyo na lang yung link sa description box for the recipe. Kailangan natin ng garlic powder, mixed herbs, pepper, and mixed ground onions or powdered onions. Of course, kakailanganin natin ng grated mozzarella and pepperoni. So, ating first step, magpapaalsa lang tayo ng yeast. So, yung ating water, kailangan na sa correct temperature. So, ilagay natin yung ating sugar. So, haluin lang natin ito. And then, yung ating yeast. I-mix lang natin ng konti. So, we'll leave this for maybe 5 to 10 minutes hanggang maging bubbly lang yung ating yeast. So, itong ating flour, isama lang natin yung salt. And then, mix it well. So, after 10 minutes, ito na yung ating yeast. So, just give it a good stir. So, ang ganda ng pag-alsa niya. So, ito ang ating flour. Maglagay lang tayo ng well sa gitna. So, ibuhos na natin yung yeast. And then, olive oil or any other oil na kung gusto nyong gamitin. Then, we'll mix it using a spatula hanggang maging incorporated lang yung ating flour and yeast mixture. So, mag-dust lang tayo ng konting flour dito sa ating clean surface and then ilagay na natin yung ating dough mixture. At magninid na tayo. So, magninid lang tayo ng traditional method. So, ganun lang. Push and press. Push and press. So, continue lang natin to for a good 10 minutes bago tayo mag-proceed sa ating next step. So, ayan. So, itong ating dough, pwede kung meron kayong stand mixer with the hook attachment or dough attachment, pwedeng yun na ang gamitin nyo kung gusto nyong iwasan itong procedure na ito. Kasi hindi naman lahat ng ating mga subscribers ay merong stand mixer. That's why, ipinakita ko sa inyo ang manual method. So, may import ako ngayon na tagamasa. So, ayan. Ang ating dough, very smooth na and not sticky. So, pwede na ito. Let's form it into a bowl. Ayan. Meron akong prepare na bowl na nilagyan ko na rin, nag-brush ako ng oil. So, ilagay lang natin dyan. So, that's it. So, maglagay lang tayo ng konting drop ng oil sa ating dough. And then, i-brush natin on top. Ayan. And then, we'll cover this with a cling wrap or cling film. Oops. Cover natin maigi. So, make sure na nakaseal. So, pwede din kayong gumamit ng damp cloth. Warm damp cloth. So, this one is ready. Ilagay lang natin ito. Papaalsahin natin to for 1 hour. At least 1 hour or hanggang sa mag-double yung size niya. So, ang best place nito para ilagay sa inside na oven na hindi naka-off or sa microwave. So, intayin lang natin to hanggang mag-double yung size. So, dito sa isang oven-proof dish, mag-oil lang tayo. I-grease lang natin yung sides. And then, gagamitin natin to for baking ng ating, dito natin i-bake ang ating pizza bites. So, after an hour, ito na ang ating dough. Nag-double na siya sa size. So, dito sa ating clean worktop, mag-grease lang tayo ng mag-grease. Mag-flour lang tayo. Mag-dust lang tayo.
Then, kunin natin yung ating dough. Yan. Then, hatiin lang natin sa dalawa. Yung ating dough. Right. So, yung isang half, hatiin lang natin sa gitna. And then, pahabain lang natin. Then, i-cut lang natin to 6 pieces. So, yan. So, depende na lang sa size na gusto nyo. So, another one. Babahin din natin. Yan, hatiin natin ulit sa 6. So, ayan. 24 pieces ang gagawin natin. So, kuha lang tayo ng 1 piece ng ating pizza bite. So, i-flatten lang natin. So, you can also use rolling pin if you want. So, make sure na yung middle medyo makapal. Yung center. So, kuha lang tayo ng ating pizza sauce. So, maybe about a teaspoon. So, ilagay natin sa middle. So, depende kung ganong sauce ang gusto nyo. And then yung ating pepperoni. And yung ating mozzarella cheese. So, nasa sa inyo kung gaano karaming mozzarella cheese ang ilalagay nyo. Kung meron din kayong mozzarella na cube, pwede naman. Ilagay nyo lang sa middle. And then, isasara lang natin to. Para lang tayo nag-siopaw. Yan. Yan. And then, ilagay lang natin dun sa ating na-prepared na grease na oven dish bake. So, continue lang natin to hanggang matapos natin lahat. And make sure na nagpipreheat na kayo ng oven sa 350 degree Fahrenheit or 175 degrees Celsius. So, continue lang natin to hanggang matapos natin lahat ng ating pizza bite. So, yung mga ating for toppings, pagsamasamahin lang natin yung garlic powder, pepper, onion granules, and mixed herbs. So, pagsamasamahin lang natin siya. Okay, now it's ready. So, ito na yung nagawa nating pizza bite. So, maglagay lang tayo ng konting oil on top. Drop lang. And then, brush lang natin. Just a bit of oil. Make sure na lahat meron sa ibabaw. Yeah. So, ito na yung ating mixed herbs. So, i-sprinkle lang natin on top. Alright. This one is ready for baking. So, nakapag-preheat na ako ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. So, i-bake natin to between 15 to 20 minutes. So, check na lang natin later. So, eto naman ang isang option. So, kuha tayo ng ating dough. I-flat uli natin. Same as what we did dun sa isa. So, gagamit tayo ng any barbecue sauce of your choice. So, kung hindi kayo mahilig sa pizza sauce, like nung eldest ko, hindi mahilig sa pizza sauce, so, gamit tayo ng barbecue sauce. So, just again, put about a teaspoon. And then, spread lang natin yung ating pepperoni and mozzarella. So, sara lang natin siya. Then, ilagay natin sa ating prepared dish. So, again, brushan lang natin to with oil.
And then, sprinkle ng ating herbs mixture. Then, again, this one is ready for baking for 15 to 20 minutes on 175 degrees preheated oven. So, after 20 minutes in the oven, eto na ang ating pepperoni pizza bites. So, talagang patok ito sa mga kids. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!